to those who continue to ridicule our father, even in his death. Ang mga congressman ay binigyan ng mga slots para sa mga social media consultant. Takot na ang mga buhaya kay Kong Leandro Leviste. Hindi ho talaga kayo tatantanan ng naturang kongresista. May hugot pala itong si Leandro Leviste laban dito sa mga kurakot sa gobyerno. Ito, bistado po ni Kong Leandro Leviste ang mga pambayad sa mga trolls ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Anak ng kamuti. Nagsiiyakan ang mga Quadcom members dyan sa Kongreso tungkol sa pagpanaw mismo ng kanilang idolong si Akop na kahit ito ay lumisa na, nakatikim pa rin ng pambabas sa maraming Pilipino. Anak ni Akop pumalag sa mga netizen. Ito na ho yung pinakamahirap sa isang tao na ikaw ay kahit ay lumisa na, namatay ka na, pero marami pa rin galit ho sa inyo. Lalo na ngayon ay high-tech na, madali na lang magpalabas ng pagkadismaya sa isang politiko kagaya ni Akop na kahit ito ay namatay na, patuloy pa rin ang pambabatiko sa kanya at ang tinatamaan po dito talaga, direkta po ang kanyang pamilya. So siguro ito ay magiging leksyon para sa mga kongresista, no? Sa mga politiko na sila'y nabubuhay pa ay sobrang sama at ngayon binabatikos kahit sila'y namatay na. Hindi po rin natin masisisi ang maraming Pilipino sa pamilya po ni Kong Akop. Hayaan po natin maghayag ng pagkadismaya ang mga taong ito. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po ninyo ang muling pagbabalik ng Berada Aguila sa Berada Aguila YouTube channel alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, January 5 na po yan. Live commentary po, mapapanood nyo po kami sa naturang channel. At nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga nagpa-support thanks. Maraming salamat. Victoria Donato, Kyoko Sodo, Kyoko Sodo, Coco Boutique in Japan. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nako, bukas, putukan na sa gabi. Happy New Year po sa lahat. Naway ligtas po tayong maraming Pilipino at iwas po sa mga malalakas na paputok. Ano lang, putok lang ng kapitbahay nyo, pwede na yan. Kaldero, pwede na rin ho yung mga fountain na lang. Wag na po masyadong magpapaputok ng Goodbye Dilima. Nakakatakot. Okay, pag-usapan po muna natin itong si Kong Leandro Leviste dahil pinagtulungan po ito ng DPWH Ombudsman, no? Para masira ang kanyang mga expose patungkol sa Cabral Files. At takot na rin po ang mga kongresista sa kanya. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito dahil mahalaga pong malaman ng maraming Pilipino na itong isiniwalat ni Kong Leandro Leviste. Mantakin mo, itong mga buhaya pala ay may mga budget pala sila na alokasyon para po sa mga trolls. So, ang swerte ng mga animal, no? So, binibigyan sila ng pundo para makapag-hire ng mga trolls. Ang purpose yan, magtanggol, atake, depinsa. Pababanguhin sila, manira ng mga kalaban. Ganito katindi sa Marcos admin. Talagang alagang-alaga ka ng mga trolls. Kaya ang resulta, anak ng kagwang, wala talagang mga supporters in actual. Narito po, bulilyaso sila ni Kong Leandro Leviste dito. Pasok, Kong. Ibinunyag ni Congressman Leandro Leviste na tumanggap umano ng 2 milyong pisong Christmas bonus ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bukod pa raw yan sa 300,000 pesos na buwanang sahod ng kongresista at 1 milyong pisong operating budget. Kinwestiyon din ni Leviste ang pagdagdag ng budget ng Kamara na aabot sa 10.5 billion pesos nang wala umanong nangyaring debate o diskusyon ng mga mambabatas.
Paliwanag ni Leviste sa 27.7 billion pesos na proposed budget ng Kamara para sa 2026, 18.6 billion pesos dito ay napupunta sa Maintenance and Operating Expenses o MOOE. At yan daw ang nagsisilbing secret funds umano ng Kamara. Malaking bahagi dito, yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund na yung pambayad sa mga social media trolls ay nanggagaling sa mga sinisekretong mga funds na tulad ng MOOE na ito. Ang mga congressman ay Stop muna tayo doon. Pambabayad sa mga trolls. Ito, dagdag pa niya na si Walat. 18 billion, oh. 18 billion na yung budget para sa mga pambayad sa mga trolls, anak ng kagwang. Ito yung mga Ensaymada vloggers, 18 billion. Kaya pala yung ibang Ensaymada vlogger, may mga Mustang na ang mga animal. Dinagdagan ng 10 billion daw na pundo ang kongresista na hindi ito dumaan sa debate, basta na lang idinagdag, approve na sa mga animal. Ito na ho tayo ngayon. Patuloy po tayong niluloko ng mga kongresista dyan sa kongreso. Pati mga senador, mga kasabwat din yung mga ilan dyan. Pinagluloko lang ho tayo ng mga animal na mga politician. Pero ito, putang ina, 2 million na Christmas bonus, may 1 million pa. Ano ba yung 1 million? Incentive ba yun? Bukod pa sa sahod ng mga buhaya. Di ba na akong konsensya itong mga animal, no? Yung tanggap ka lang ng tanggap ba? Alam mo naman galing sa korupsyon yan, bakit mo tinatanggap? Buti na lang merong mga ganitong klaseng kongresista na nagsisiwalat na ngayon pinagtutulungan ng mga animal para mademolish itong si Kong Leandro Leviste. Bata pa ho ito Mahiya naman kayong mga buhayang mga matatanda na sumisigaw kayo ng good governance dyan, pero hindi po ninyo tinutulungan si Kong Leandro Leviste. Tingnan mo hindi nila sinusuportahan si Kong Leandro Leviste, bagkos pinagtutulungan para mapabagsak at takot na takot sila. Ilalo ho kayo ngayong babagsak na sinabi na ho ngayon ni Leandro Leviste na meron pala kayong pundo para sa mga trolls, anak ng kamote. Tuloy ay binigyan ng mga slots para sa ibang klaseng mga consultant. Mga social media consultant na ang binalita sa akin ng ibang mga congressman, ilan may 10 slot, yung ilan may 100 slot. At ito po ang mga keyboard warriors o mga trolls di umano na nag-comment pala sa mga Facebook posts tungkol sa iba't ibang mga national issues. Meron pong mga naganap na mga meetings na para sa seminars on yung pagbuo ng mga social media consultants para sa iba't ibang mga miyembro ng Kongreso. Ang 7.8 billion peso increase sa budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. Grabe, ang MOOE umabot ng 18 billion pesos Dinagdagan pa nila ng 10 billion. Kaya nagiging 28 billion pesos. Mantakin mo yan guys isipin mo. Meron silang allowance dyan. May pundo sila para talaga sa mga trolls. Napaganda pa nga ho yung pangalan ng mga animal na mga Ensaymada vlogger, social media consultants. Utang, ina nyo. Dapat magreklamo tayo dito. Bakit? Pera po ng bayan yan, pera po natin yan, hindi pera ng mga animal, ng mga buhaya dyan sa kongreso yan.
Kasi nga naman, oo nga naman, kailangan po talaga nila ng mga trolls. Wala po kasi silang talagang warm bodies na taga-suporta sa kanila. Yung totoong supporters, puro mga piki, puro mga pandaraya ang kanilang mga supporters. Mga iba dyan, mga adik pa. Walang matino silang taga-suporta. So, kailangan nila ng mga trolls dyan sa social media. Sinabi niya ni Bungit eh. Kung anong ginawa ni Bongbong, ganun din yung ipinamalas niya, pinamana, pinamahagi sa kanyang mga kakamping mga buhaya sa Kongreso. Kasi kagaya yan sila ni Barbers, kagaya sila ni Akop, yan na mga Quadcom members, talagang puputaktihin yan ng marami, ng mga batiko sa social media, lalo na mga DDS political vloggers. Kagaya po natin, mga netizen, kagaya ho ninyo, na patuloy pa rin nanonood sa aming mga content kahit ay New Year niya. Maraming salamat po muna sa inyo. No? Hindi po sila makakaligtas sa atin. Wala silang organic supporters. Unlike sa mga Duterte, organic po ang mga supporters, legit. Kaya kailangan po nila magbayad ng mga trolls. Ang masaklap po nito, nakakalungkot, okay ho sana kung galing sa kanilang mga sariling mga bulsa, yung mga pambayad nila sa mga trolls nila. Hindi po pera nila yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera natin yan. Pera ninyo, mga OFW, mga magsasaka lahat. Nagbabayad sila dyan para lamang dipinsahan sila, protektahan sa kanilang pangungurakot sa kaban ng bayan. Putangin na, double did tayo eh. No? Isipin mo, nagre-reklamo tayo ngayon sa pangungurakot. So ngayon yung nagtatanggol sa kanila, putang ina, yung pera na yan, pansahod sa mga kanila, ay pera rin natin. Kaya kinawawa tayo eh. Sobra-sobra garapal na talaga yun ang pangungurakot under Marcos admin. Kaya ang tanong, umuobra ba yung mga trolls nila? May napala ba yung mga trolls nila? Ang sagot, hindi. Ilalo po silang nasisira. Tingnan mo si Bungit. Sa sobrang daming trolls, puro mga bobo kinuha, kaya ang resulta, negative 3%. Yun ang nakakahiya. Nagbinayaran kayo ng bilyon-bilyon, mga kumag kayo, pero yung amo ninyo bagsak pa rin. Gaya ho nito, itong ombudsman, di ba, kamakailan, sinabi ni Leandro Lebeste, binigay ko na ho sa ombudsman yung mga dokumento. Nagpakita pa nga ng mga picture si Leandro Lebeste sa kanyang social media, pero ito, pinasinungalingan po ng mga hinayupak na tagapagsalita ni Buying dyan sa ombudsman na si Clavano na di umano, hindi daw kompleto ang mga dokumento ni Leandro Lebeste. So, ibig sabihin, binigyan kayo, sabihin nyo hindi kompleto, pero totoo yung mga files na ibinigay ni Leandro Lebeste sa inyo. Pakinggan natin itong si Clavano, yung assistant ombudsman ni Buying. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any individual found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to this. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few things. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources claiming to possess copies of the supposed Cabral files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence on the one hand and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control, and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves.
evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Next, after Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence while the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented by counsel at that time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. This will differ from the Congressman's public statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently and in coordination with the Commission on Audit, COA, with the DPWH, the Office of the Ombudsman, of course, and the PNP Anti-Cybercrime Group. And this is to ensure the integrity of the whole process. Finally, the office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. So the Office of the Ombudsman respectfully asks everybody to allow the investigation to move forward, guided by real facts, credible evidence, and of course, due process. I hope this statement has clarified a few things that may have been muddled in speculation. Maraming salamat po and happy holidays. Hirap na kayo. Paano ninyo i-debunk itong si Leandro Leviste? Alam niyo po kayo, ombudsman kayo eh. Hindi niyo alam kung anong tungkulin ng ombudsman. Alam niyo ho yung ombudsman, sila po yung tinatawag na tanod bayan. Ang ombudsman ho, kahit kaunting chismis lang or maritis na mapopost sa social media na ito kamo kawatan ito or na-post sa mga tabloid, kayo ho, dapat mag-imbestiga agad kayo ora mismo. Kasi tanod bayan kayo. So ano po ang ginawa ho ninyo? Imbis nagbigay na ng ebidensya itong si Leandro Leviste, dinidibang pa ho ninyo na hindi credible si Leandro Leviste at hindi kompleto yung kanyang mga ibinibigay na dokumento na dapat daw ay manggagaling sa DPWH ang naturang ebidensya na mag-authentify ng dokumento. Anak ng kagwang, sinong DPWH official ang magbigay sa inyo? Kung sila ay lahat nasangkot. Kung may nag-leak lang sa kay Leandro Leviste, sabihin na ho natin
na gustong mabisto itong mga kawatan sa gobyerno, hindi nyo entertainin. Dahil hindi DPWH po ang nagbigay ng naturang dokumento. Ang tanga naman ho ninyo. Kung totoo po kayo para masolusyonan ang korupsyon sa ating bansa, dapat nga ho si Leandro Lebiste sinusuportahan ho ninyo. Ginawa na ho ni Leandro Lebiste ang trabaho ninyo, na kayo dapat ang mga ngalap ng ebidensya, kayong mga nasa ombudsman. Bakit para bang pinapalabas pa ninyo si Leandro Lebiste pa ngayon ang masama? Ang tanga naman ho ninyo. Dapat walang ganong statement na parang sinisira mo yung kredibilidad ni Leandro Lebiste. O ngayon, paano na yan? Marami daw source, hindi lang si Leandro Lebiste. Ang sabi ni Leandro Lebiste dyan, ayan nagbigay sa akin ng isa pang kopya ng files ni Yumaong Yusek Cabral mula sa DPWH. Biniverifika ko at tugma ito sa kopya ko. O paano na yun? Meron pang nagbigay na kopya. O, taga DPWH ito. O ngayon, may iba pang kopya. Tsaka hindi lang si Leandro Lebiste ang may kopya. Ba't pa kayo takot na takot kay Leandro Lebiste? Ito pa, maraming whistleblowers ang nagbibigay sa akin ng ebidensya dahil nagtitiwala sila na ang habol ko ay ang katotohanan, hindi ko kailangan mangurakot. Bilyonaryo itong si Leandro Lebiste. Kaya may nagbigay sa akin ng di umano'y bagong insertion o allocable ni Sec Benz, pati ang kanyang dating BCDA flood control project. So tibag kayo, di lalong dumami na ho ang problema ninyo ngayon Kayong mga kongresista, patay kayo dyan. Takot na takot, hindi nga pinag-privilege speech itong si Leandro Lebiste kagahapon ng mga buhaya. Tingnan mo, si Puno, galit na galit, takot na takot. Sa session, Nako. kung papayagan mo. Naku, huwag niya na munang sayangin yung oras namin lahat. Kasi alam na namin lahat ng mga pinagsasabi niya. Hindi na namin kailangan ma-lecture niya kasi di pa naman niya naiintindihan lahat. Di ba? Alamin muna niya bago siya mag-lecture dyan sa privilege speech. Dahil importante ang gagawin natin ngayon. Susuriin natin ang GAA, titignan natin kung matatapos siya. Ngayon, kung bawa 4-5 oras siya, hanggang midnight tayo kunyari, mga 10 oras. Babawasan niya, dadagdagan pa niya yan ng 1 oras na magsasalita siya dyan. Huwag naman, maawa naman siya sana sa atin. Diba? O lol, hindi pa nga umabot ng 5 minuto, putang ina, yung GAA, aprobado na ninyo sa BICAM, na-ratify na ho ninyo Meron ngang sumigaw ng hindi nyo pinapakinggan I think si Marcolita Yung GAA, yung BICAM. Yung BICAM, anak ng kagwang. Hindi umabot ng 5 minuto, aprobado nila, na-ratify na agad May sumigaw na hindi ni pinapakinggan si Marcolita. Maraming pumalag Takot na takot kay Leandro Lebiste. Ito, sinagot naman si Leandro Lebiste ng, wag na natin putang ina, i-play nito, magbubuisit lang tayo. Si Sansing, dumaan daw sa masusing pagsusuri. Yung dinagdag nila ng 10 billion pesos para sa mga buhaya. A total of 28 billion pesos na ang pundo ng mga buhaya. Sarili nila. Yung MOOE daw, 18 billion. Putang ina, ano na yan? Pambayad sa mga trolls. So, inamin din ninyo na may dinagdag. Di tumama din si Leandro Lebiste. Bulilyasuhan lang talaga. Natapasalamat rin po tayo. Meron ding ibang mga senador na hindi ho talaga pumirma sa BICAM. At nung ratification, marami ding hindi pumirma. Ito, pakinggan lang muna natin bago sa mga buhaya. Nag-sign lahat except based on the information na po except si Senator Bato, si Senator Bongo at si Senator Ait. Sa BICAM, 3 yung hindi pumirma. Si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Amy Marcos. Kasi may nakikita, dismayado. At sa budget naman, doon sa ratification, maraming senador din na hindi pumirma. Kagaya ni Senador Marcolita at Senator Idol Robin Padilla. Pakinggan po natin. At least mayroon mga senador na matitino, anak ng kagwang. Lusot na rin sa Senado panukalang pambansang budget para sa 2026 pero hindi lahat ng senador sang-ayon dito.
Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Nean Los Baños. Nean, sino-sinong mga senador ang tumutol? Gigi, ang mga senador na bumoto ng no sa Bicameral Conference Committee report ay sila Senators Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Hindi nagustuhan ni Senator Marcoleta yung patuloy na pagpopondo sa mga ayuda programs. Kung epektibo daw kasi yung mga programa na yan, bakit patuloy na marami naghihirap at nagugutom sa ating bansa? Si Senator Robin Padilla naman, ang tingin niya, tila malabo daw yung ibang mga programa na namimigay ng ayuda. Para sa kanya, masyado na rin daw Manila-centric yung ating pondo at konti ang napupuntang pondo sa mga probinsya gaya na lamang sa Mindanao. Samantala, Gigi, sila Senators Chief Ejercito, Loren Legarda, Ping Lacson at Risa Hontiveros bumoto pabor sa BICAM report pero with strong reservations. For example, si Senator Hontiveros kine-question niya bakit may nakalusot pa rin na unprogrammed funds para sa 2026 national budget. Si Senator JV Ejercito naman kine-question kung bakit dinoble pa yung pondo para sa medical assistance o yung MAIFIP na dapat sana diniretso na lang daw sa programa sa PhilHealth. Samantala, may iba pang mga senador na bagamat gaya ng sinabi ko, pumoto sila ng pabor sa BICAM report ay may mga strong reservations. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador na yan. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring ng MAIPIF ay bilang first aid lamang. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019. At Nean, anong naging sagot dito ng Senate Finance Committee? Jiggy, paniniguro ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi mapupunta sa korupsyon ang 2026 national budget kahit pa yung mga nasa unprogrammed funds. Kabilang na rin dyan sa mga provision na ipinasok sa BICAM report ay yung anti-EPAL provision. Ibig sabihin, Jiggy, bawal na yung mga politiko na present sa pamimigay ng ayuda. Bawal i-play yung kanilang jingle, bawal din sila magpadala ng representative o kahit yung kanilang tarpaulin, bawal din i-post habang namimigay ng mga cash aid. Isa raw yan sa mahalagang mga provision na naipasok sa BICAM report bago nga ito niretipikahan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. So, importante siya dahil in-apply natin yun sa lahat ng cash aid, lahat ng mga ayuda program ng gobyerno na hindi pwedeng gamitin ng politiko for their own political patronage. Ayan na. Jiggy, balikan ko lang ha, yung mga yung kaninang inilatag ni Senator Gatchalian na pinakamahalagang laman ng 2025 national budget. Nakakuha ang sektor ng edukasyon ng 1.35 trillion pesos. Makasaysayan o historic daw ang ganito kalaking alokasyon para solusyonan ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Sunod naman ay yung sektor ng kalusugan, nakakuha ng 447.6 billion pesos. Kasama dyan ang nadagdagang budget ng PhilHealth at pondo para sa zero balance billing para masiguro na hindi mabubutas ang bulsa ng mga kababayan nating nagkakasakit at nagpapa-ospitalyan. Bakit may mga tumututol? Kasi nga, may korupsyon. Yung unprogrammed funds, hindi inalis. Nandyan pa rin. Kasi nga, hindi sincero itong mga senador, mga kongresista sa pagsugpo sa korupsyon. Hindi ho sana mag-iingay itong si Leandro Leviste kung walang nakitang korupsyon. Ito yung pinaka-problema dyan eh. At least may kumukontra. Sana yung kumukontra, majority of the Senate. Kasi talagang 100% yan. Yung insertion, sobra-sobra. Yung sinabi ni Clabano na hindi daw lahat ng insertion ay illegal unless na ito ay mayroong corruption, ghost projects, or kung mga kickbacks, iputang ina insertion nga eh. Pag sinasabi mong insertion, hindi yan kasama sa National Expenditure Program. So, illegal pala yun? Illegal yun. Dahil hindi yan kasama sa kagustuhan ng executive. O bakit pinapayagan po ito ng mga kongresista at mga senador? Kasi may pera, may korupsyon. Diyan sila nabubuhay.
Diyan po sila kumukuha ng kickbacks na 25 to 30%. Sabi ni Cabral, lahat ng proponents ay mag-kickbacks. Bakit mo sasabihin na hindi ito illegal? Puta, pork barrel nga ho yan. Pagaya yung mga poste na lang yung mga proyekto, ghost project sa flood control, kasi nga insertion, hindi yan authorized or hindi yan kasama sa request ng executive. Kaya malaya silang mangurakot dyan sa mga insertion na yan. So ngayon, tingnan mo kagaya itong mga kongresista sa Quadcom, sakim na sakim ang mga to, hayok na hayok sa pangungurakot Kaya itong si Akop, hindi talaga nakaligtas sa pambabatikos ng mga netizen sa social media, lalo na nalithala na 3.5 billion pesos yung kanyang pondo mga insertion, putang ina. Under Marcos admin, nasan yun? 3.5 billion? Sana all. Ang daming pera yan Billion ba o billion o trillion? Basta ganun. Di ako sure kung billion o trillion Pero naiulat ko, nakalimutan ko lang kung billion o trillion. Basta merong ganong insertion na napakalaki. Itong si Akop na pinuputakti pa rin ngayon hanggang sa social media. Pero ang tingin ko kay Akop, kaya siya pinutakti ngayon sa social media, malaking faktor doon yung panggigipit niya sa mga Duterte, kay Inday Sara, kay Tatay Digong sa Quadcom, pati doon sa Tricom, sa mga DDS. Kaya siya ngayon binabatikos, kahit patay na siya. At ngayon, itong anak niya, siyempre, nasaktan, natural, pamilya, pero nagpasalamat daw sa pangungutya ng maraming Pilipino. Pakinggan natin. To those who continue to ridicule our father, even in his death, we thank you for galvanizing within us a resolve to continue what both our parents embodied, a no-nonsense love for our country and our people. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itutuloy po natin ang laban. Maraming salamat daw. Itutuloy daw ang laban. So, tatakbo ito sa pagkakongresista sa Antipolo dahil mayroong special election. Panalo na, sigurado yan. Putang ina, bilyon-bilyon ang pondo galing sa papa mo. Ilan ba yung boto nyo dyan sa Antipolo? Sure, win ka na, sir. Alam mo, sir, hindi mo rin masisisi ang maraming Pilipino na binabatikos ngayon ng tatay mo kahit ito'y patay na dahil nang nabubuhay siya. Nasaktan din kami, lalo na kaming mga supporters, si former President Duterte, mga Duterte supporters, putang ina, mga social media vlogger, nasaktan ni Akop Kaya ito yung maging sukli. Alam mo sa ating mga Pilipino, natural po talaga yung parang pag matayan ka, nakipagsimpatiya ka. Pero wala na, iba na po ngayon. Ang pinag-uusapan ngayon, pira ng bayan, harap-harapang pangungurakot Sumasawsaw pa si Akop, kumakampi pa dito sa mga kawatan sa gobyerno ni Marcos. So paano po natin yan nahangaan? Okay na sana yung nasimula nung una, hanga ako. Pero later nasira yung paghanga ko sa kanya dahil nga nandun siya sa kubol ng mga buhaya sa mga kawatan. Sumusunod siya sa agos. Yun yung mali niya. Dapat nanindigan sana siya hanggang dulo. Kagaya ni former President Duterte. Ginagago ni Akop. Ginagago ng Quadcom. Nag-iba ba ang prinsipyo ni Tatay Digong? Hindi. Kaya si Tatay Digong sinamahan ngayon ng mga supporters niya. Until kingdom come. Siguro si Tatay Digong matanda naman, halos matanda pa nga si Tatay Digong kay Akop Pero tingnan mo si Tatay Digong, ginagago na ninyo. Ayan. Buhay pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal ng maraming Pilipino. Ito sana yung magandang legasiya. Kung hindi ka lang siguro sumausaw, kung hindi lang sumausaw yung tatay mo, sir, walang ganito, walang pambabas sa inyo, sa pamilya ninyo na tinatamasa ninyo. Pero anyway, kayo mag-alala, dyan naman yung tuwad ko mo. Yung tuwad ko mo. Dear colleagues and the loved ones of our dear congressman.
at lahat po sa ating mga kababayan. Mm. Magandang umaga sa inyo lahat. I only had a brief, close encounter with Congressman Akop during the Quadcom hearings. And I begin to realize that now that he's gone, I felt like I'm left alone. If ever again we're going to have the Quadcom hearings. Ako na lang po, isa po ako sa naiiwang veterano na congressman dito. Kasama ko si Congressman Alvarez, ayan, mas matanda sa akin yan. At wala na rin si Congressman Base Barbers, wala na si Congressman Dan Fernandez, wala na si Congressman Carapatuano. Alright. Ako na lang po naiiwan. Kaya ako po pala. Sunod ka na kaya ako. Tangin na mabante. Next ka na, promise. Ika na yung next. Yung tinitira, sila hindi na masyado. Alright. Siya na lang daw ang naiwan. Putangin na nga, nanalo ka na. Talo ka na, nanalo ka pa. Siya na lang daw yung tinitira kasi siya na lang daw naiwan. Putangin na, ano bang ginawa mo kay Sir George? Pinapanalo ka? Talo ka na, nanalo ka, buwang ka. Tangin oh. Pero alam nyo, mamimiss po namin talaga si Congressman Akop. Malungkot po kami lahat. Na-miss daw niya, hindi sumama ka. Maya chance pa naman para sumama ka. Huwag kang mag-alala, next ka na. Because of what happened. To the members of the 28th Congress, Si Paduano. former colleagues, family and friends of Chairman Romeo Oka Akop, allow me to read my Iyak mga animal. speech for the passing of Chairman Akop para po matapos ko po yung pagbabasa. But before I proceed, let me just second the motion being made by the Honorable Congressman Puno that the legacy, the name and the legacy of Chairman Akop should continue in Antipolo City. Allow me to second that motion, sir. Bro. Legacy, anong legacy niya? Sige nga. Legacy niya, manggipit na mga resource person. Legacy niya na kumulimbat ng bilyon-bilyon. Okay ninam. Legacy niya na manira ng kapwa. Tatay Digong, Inday Sara, tanga walang legacy. Ito si Boy Kiyod. Bro daw. Tawagan namin yan Bro, wala ka na. Putragis ka, hindi mo muna kami. Pero Portragis ka, sumama ka. Putangin na mo. Mama ka na Dan. Buang ka. niwala ko yung mga taong nag-wish ng iyong kamatayan. Hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan. That even in our hearings, you suffered a lot. I still remember, Bong, di ba, that I told him, pare, mag-low carb ka. Bawasan mo yung timbang mo. Because 9 hours, 10 hours of hearings, andun siya, hindi siya umaalis. Nakikipag-debate siya, nakikipag-interpolate siya, and he's contributing a lot. But he never left. Kaya, Putang ina mo Dan. 9 hours? Paano pa kaya si Tatay Digong ginagago ni Akop 9 hours? May diabetic. O, di ba? Tinarantado nyo yung tao Kulang pa yan sa kay Akop. Tsaka walang nagwi-wish na mamatay siya. Wala. Ngayon lang naman sa binatikos dahil nga doon sa kay Cara David. Na sana mamatay ng mga kurakot. So, ibig sabihin, kurakot talaga siya. Kasi kung tinamaan kayo sa wish ni Cara David, iputang ina, dapat mag-react ho kayo. Walang nagwi-wish. Sa pinupoint yung tao, sa mga kurakot, putang ina, kung kurakot ka dahil tamaan ka sa wish. Yung ginawa ninyo kay Tatay Digong na ilang oras, may diabetic din yan, ginigisa ho ninyo dyan sa Kongreso, katanda-tanda, si Akop 78, si Tatay Digong 80. Diyos ko, Don Fernandez. alam mo, of the 4 committees assembled to form the Quad Committee, Kong Romy,
was providentially the only member who was vice chairman in all of the 4 committees. Thus, it became unanimous that all chairmen chose him to be the overall vice chair of this Quad Committee. Allow me to take this opportunity to defend my friend against those who see his death as punishment for his alleged sins. My friends, as we all know, it is the will of our Creator that we shall all die. Regardless whether we are sinners or saints, only Jesus conquered the death for He is God. Nasa ating kultura na hindi dapat natin inaalipusta o niyuyurakan ang alaala ng isang yumao, kahit na ano pa siya sa paningin natin. Ang ganong katangian ay pagpapakita ng isang magandang pag-uugali ng isang respektableng Pilipino. Kabilin-bilinan nga ng ating mga matatanda na kung wala ka rin lang magandang sasabihin, mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Lalo na siguro kung... Tangina, no? Ngayon, kayo yung biktima. Feeling biktima. Samantala, ginagawa ninyo kay Tatay Digong sa aming mga Duterte diehard supporters para kayo mga hari dyan sa Quadcom na yan. Huwag kayong mag-alala. Next na kayo sa wish ni Cara David. Sabi ni Cara David, 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na po ba? Oh, 4 na ba? Alam ko 3 pa eh. Sino ba yung 4? Baka si Abante. Feeling victim kayo ngayon. Ngayon noon sa Quadcom, grabe po ninyo makaalipusta kay Tatay Digong. Kaya magiging leksyon po to sa inyo. Kayong mga politiko, na habang buhay pa po kayo, gumawa ho kayo ng tama. Nagpasikat kayo sa Quadcom, sumikat nga ho kayo. Nadala ba ni Akop yung kanyang kasikatan sa libingan? Hindi. Anong nadala niya? Mga bashers, bashing sa kanya. Sinong nahihirapan, tinatamaan? Yung kanyang pamilya. Kaya sa pamilya po ni Kung Akop, pagpasensyahan nyo na rin po ang pambabati ko sa tatay niya. Dahil, nung nabuhay siya, tingnan mo naman ang ginawa kay former President Duterte. Again, ang buhay ay wither-wither lang. Kaya nabubuhay ka, magpakatino ka. Kung gusto mong purihin, paglumisan ka. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
vlog mo may pag-asa.